rito. Tapos sa dulo, nag-iwan na kami ng space 70 cm para sa alin. Yun dito sa ibabaw. Pero ito wala na po to, no kuya? Dito na lang po sa bali papalitan rin nga po pala natin si Jet Li. 60 yung 60 tong signo kuya. Dami na rin. Ay yung natin, yung Coco Lumbers, ayan pabonus na natin kay Vlad. Saka pala ito yung update ng weather natin ngayong araw po ng Webes. Yan, umpisa na tayo. Yan bali, kailangan kong pumunta ng New Leaf Subdivision ngayong umaga, pero ipapasuyo ko na lang kay Mrs. So may mga kailangan tayong gawin at asikasuhin. Ito yung pintuan dun sa ginagawa nating data system dun sa sa project natin sa Garden Premier Project. So ito yung mga pinahabol nila client. Wala pa kasing pintuan yan. So ito yung frame gawa sa plywood, tapos magro-rotor pa kami rito sa gilid para malagyan siya ng glass. So yun yung niya, combination ng plywood and glass. So yung glass, ang gagawa po nun, glass panel is sila Master Batang. Ayan. Yan, si Mrs. na po yung maghahatid sa New Leaf project. So ito kahapon, pupunta pa sana ako after ko mag-update sa Lumina Home SpaceX. Kaso nga lang din ako nakapunta, gawa ng alas 4 pasado na. So ito lang, yung pinaka vibrator natin at saka itong pang bending. Ito lang ibababa, yung vibrator at saka yung bending. Ito. Yung dalawa? Tapos tapos pahawak nga ako niya asikasuhin na rin po nila Mrs. yung gate pass dun sa project natin sa phase 6. Construction materials yan. Kung sakaling masikaso ngayong umaga, yan, magpapasok tayo ng materials dun. Ito, wala naman kailangan dito. Wala naman. Lagi mo lang dala to pagpapasok ka sa New Leaf. Yan lang. Sige ha, ingat kayo. Pagas muna tayo kay Mulong. Ito, patingin natin si Mulong ng Shell. Shell, isa sa pinakamagandang produkto ng gasolina dito sa Pilipinas. Yan, ngayon ko lang siya nakargahan ng Shell simula na napunta siya sa akin. Madalas to Caltex or Petron. Yan. Nagpunta lang ako rito sa OBC mga karoka sa May Kawit. May binili lang ako rito para sa Garden Premier Project. Ayan. Ilaw na gagamitin sa may dito sa may sa may bar counter. Tapos strip light kasama yung driver na gagamitin naman po dun sa TNB sa second floor. So ayun lang, dediretso na ako sa Garden Premier Project. Let's go. Yun na. Tara. Bali mga karos, naisip ko dumaan muna tayo rito sa Anyana Bel Air West Project bago tayo pumunta ng garden. So pagkagaling ka ng Kawit, pagpauwi ka na, dadaan ka muna ng Tansa, tapos dadaan ka rito sa Sanha Mayor. Ayan, sayang kasi yung gasolina. So magbibigay na tayo ng update dito. Nandito na tayo sa subdivision ng Anyana Bel Air West. Magandang araw po kila client owner. Naka-schedule po ngayon to. Ito mga kahoy na to. Merong truck mamayang tanghali ang kukuha nito at dadalhin po sa Lumina Home SpaceX. Break time. Break time. Napapansin ko tong nyo. Sarap. Lagi kayo meron ito. Saan yung binibili ito? Ano to? Nakaganito talaga o sinasali na lang? Ganito na. Very good, hindi na energy drink. Ayan. Yung buko. Mas maganda nga naman yung buko. So ito na nga po pala yung
extension sa harapan ng bahay. Yan, inaayos na. Ang pinaka finalization nito, pinaka detalye is ano lang po siya, yung poste niya is finish plaster. Bali rough plaster yon, tapos hindi na po siya lalagyan ng tiles. Kumbaga yung plastering niya sasagad na po doon sa sukat po, yung measurement ng pinaka extension natin, which is 3 meters pagka kinuha nyo po doon sa hamba ng pinto. Tapos may muhon po dito, yan po yung sinusundan natin, tsaka doon yung muhon. So ito finish plaster, kaya kapag turn over natin, pinturado siya. Tapos ito, yan, merong deco stone, at saka yun po yung pinaka pintuan, yung paligid ng pinto. Kung ano yung kapal dito sa gilid at saka dito sa gilid, yung isa lang yung sukat. Pero kung lalagyan yan, iiwanan na lang po ng bahagya yan dito sa ibabaw, kasi maglalagay pa ng ceiling framing. Ayan, bali orderan ko po to ng mga bakal tubular. Yan, gawa ng yung maghahatid po kasi maghahatid tuloy yung kukuha po ng mga kahoy doon. Ang gusto nila, meron na silang dala rito para pagbalik naman hahakutin nila, para hindi sayang yung biyahe nila. So yung mga tubular na yun yung gagamitin dito para sa roofing framing. Ayan, meron pa kami rito. Bibilangin na lang po namin yan. So yan po yung gagamitin sa roofing framing. Tapos sa pinaka gabay natin dito, handrail. So yan po kasi mare-renovate yan, tatanggalin yan. Tapos gagamit tayo ng pinaka handrail niya, at saka yung framing niya isa 2x3. Yun ang gagamitin natin dito. Tapos square tubes or 1x1 na mga tubulars yung gagamitin po natin. Ay status, buhangin na ito. Yan, pwede na rin tayo magpasabay para madagdagan to. Ayan, magmi-meeting lang po kami. Nagme-merienda sila. Yun na. Sige, kaya lang. Meeting tayo, magpapasok tayo ng buhangin tsaka bakal. Kasi gusto nung maghahakot ng mga coco lumbers, may dala na sila. Para pag baba nila na materyales, kukunin naman nila yun. Okay, so sige, kain muna kayo. Ito na pala, no? Okay, ito. Habang kumakain sila. So ito yung sa... Ang wala pa dun, kuya, yung sa electrical ng aircon, yung gumapang dun. Meron na ba? Ay, yung butas na lang na. Sige. So ito yung pinapaliwanag ko. May biga kasi kami dyan. Kung magpapatagos po kami galing dito sa kisame, sa loob, maapektuhan po yung biga. Hindi siya tatagos. Dito namin kinuha. Yan. So may cabinet naman dyan, kaya okay lang na may na-costly na ganyan. May cabinet. Tsaka ano po yan, matatakpan po yan. Hindi natin makikita. Yan pala, nagdagdag po si Adonis dito na ano. Buti nagkita tayo ron. Pabili na ako eh. No, ako yung pumipit-pit kanina. Oo nga, 3/4 daw dun eh. Makapal. Yan. Dagdag ng electrical flexible hose. Okay. So dito, yung butas po na yan, tatagos po yan dito. So dito siya mapupunta. Sabi ko nga sa vlog, laging doon po tayo sa sa pinakamagandang plano, at saka maganda siya tingnan. Kung hangga't maaari may tatago natin doon tayo. Tapos ang hindi ko pa nakikita rito yung tubo para sa exhaust fan dito. Yan, wala pa. Yan, yan. Tapos lang sila kumain, mag-uusap kami para doon sa ipapasok na materyales. Yan, okay na. Bali, isa sa mga assignment ngayon ay yung ceiling. Yan, napag-usapan na namin yan. Merong abang dito si Anyana-Bell Airways Maxine unit. Yung mga aircon, yung mga saksakan niya nasa loob. So, pinalalabas po natin yan lahat. Yan, pinapalabas natin. Yun nga pala mga karohas, okay na kami. Yan, nakapag-meeting na. So, may karagdagan tayong hollow blocks. Hollow blocks na gagamitin po dito sa kitchen counter. 60. Yan, 60 by ano rito, 60 by 180 para saktong tatlong tiles. May konting space pa po rito. Tapos sa dulo, nag-iwan na kami ng space 70 cm para sa washing machine. Ayan. Ayan, nagpa-layout na tayo ng height po ng sa window. Siya nga pala merong ano rito. May konting changes. Yung kinontak ako ni client owner kanina. Tapos kung pwede daw, gawin na lang daw tong bintana. Para sa akin, kung ako lang nakatira rito, gusto ko talaga may access dito. Kasi paglabas mo rito sa pinto, dito, yung kailangan mong dumaan dun sa sliding door at saka dito sa pinto. Yan yung dalawa na yan. So kailangan mo pong dumaan dyan, medyo malayo pa.
So ang gusto naman ni client owner na window na lang po to. So syempre, susundin po natin yung gusto nila. So bintana, yan magiging bintana na lang po to. Pwedeng jalousie. Pag nag-jalousie tayo, naka-window grills po tayo rito sa labas. Pag sliding door naman, pwedeng naka-window grills sa labas or pwedeng dito yung window grills sa loob. Yun po. Yan, magpapadeliver po tayo na materyales. Yan, bilang naman na natin yan nandyan sa ibabaw sa taas. Kung ilan yung natirang mga tubular. Tapos, ay, shoutout po kay ma'am. Yung kapitbahay dito nila client. Ayan na. Tapos, yung tungkol naman sa tungkol naman po sa ito buhangin, papadeliver na rin natin yan kasabay na ng mga hollow blocks. Okay, ito po yung update natin. So ang assignment dito is wall plaster. Umulgara natin Ross, ganun pa rin. Yung alin? Yung dito sa ibabaw. Pero ito wala na po to, no kuya? Dito na lang po sa Yung apat. yung apat lang. So ito yung assignment is wall plaster. Tapos yung electrical natin. Tapos yung ceiling. Yan po yung mga inaasikaso nila ngayon. Yan, wag na lang sana ang uulan. Okay naman sila rito mga karohouse. Bali bago tayo umalis, yan nag-fill up na tayo ng gate pass. So ito yung mga ipapasok natin. Nagdagdag ako ng D5 na hollow blocks para doon sa bintana. May stock pa naman dyan. May mga konti pang natira. Bali D5 hollow blocks 5 piraso lang. Tapos 15 D4 para po doon sa outdoor kitchen natin. Tapos 8 2x2 at 8 2x3 na tubular. So tig 8 lang kasi may mga natira pa naman dito na pwede nating magamit. So kasama na dyan yung sa roofing framing dito, sa dalawang span ng biga natin. Tapos yung handrail dito. Yan, tapos yung para dito. Yun yung gagamitin natin sa framing. Pero yung mga detalye dito wala pa. Yan, yan na muna. Yan na muna yung papadeliver natin. Tapos nagdagdag ako ng 10mm na steel bar. Yan para po dun sa sa asintada at saka dun sa kitchen counter sa outdoor area. Yan, pinapaayos lang natin to. Kay Richard, dating gaway, eskwalado. Salamat. Yan. Mahalaga yung mga poste nasa alignment, tas eskwalado yan kasi kapag hindi, mahihirapan po yung installer ng magkakabit ng grills at saka ng gate. And syempre yung reference dito rin tayo kumukuha sa unang gawa. Let's go. Punta lang ako sa opisina, pasa ko sa guard to. Doon pa lang tayo makakapunta sa Garden Premier Project. Tara. Bali mga karaos, nandito na tayo sa Garden Premier Project. Yung magandang araw nga pala kila client owner. Siya nga pala mga karaos, meron nga po pala tayong pinagawang team song dito sa Lee and Aki TV vlog. So sana magustuhan niyo po. Mamaya pagpunta ko sa Luminon SpaceX, papalipa rin natin si Jet Li para makita natin yung kondisyon ng bubong doon at mai-report natin sa client owner. Kasi hindi naman ho kami basta-basta nagre-renovate ng bubong. Hindi namin siya sinasama sa kontrata. Kung kaya namang repair and maintenance, so yun yung gagawin natin. Pero kung kinakailangan talagang pabaklas natin lahat, yun ang sasabihin natin dito sa bagong project natin sa client owner. So ito, nandito na tayo sa Garden Premier Project ng konting update. Ayan yung project natin. Yung pinaka downspout dito, yan, i-adjust pa po namin yan dito banda. Yan, hindi rin maganda yung downspout masyadong nakatutok sa halaman or dun sa plant box. Yan, maaga pong mapupuno yan, naaapaw. Makaka-apekto rin po sa lupa. Adjust lang namin dito ng konti. Ito yung pinto at hamba. Ayan, pinturado na, black. Tapos for retouching paint na lang po yan. Yan, nililinis na po nila yung rito, sliding glass and aluminum door para sa retouching paint po ng ating mga door grill. Yan, maganda yan, malinis na. Tapos update po rito sa sa garden. Sabihan ako nila client owner kung kailan po nila to ipapa-landscape. So ang balak pala nila rito, dadagdagan ng gardening soil tapos Bermuda grass. Yung scaffolding natin dito, yan dito na nakatago yung ating mga paint materials na ginagamit natin dito. Final na to, Mot. Tapos mag-i-emulsion na tayo. Ayun. Pati ito, itong kisame. Ayan, pa-final na natin to.
So, sila pare, hindi mo na pinalagyan ng silicone to. Pag ano na lang daw, matapos yung pintura. Yan para ano na talaga, malinis na. Kasi sa renovation, kung sakaling nakasilikon na kagad yan, tapos medyo may dumi, yung ibang part po ng bintana, may hirapan po tayo magpunas kasi madadamay yung silicone sealant. So kami, linis muna bago yung application ng silicone kasi pang ano yan, pang finishing. Golden hand. Naalala ko yung mga the golden hand eh. Ilan na anak mo, Mot? Isa lang, kaya hindi pa masyadong manginig. isa lang pala. Yun. Si Kuya Rigor, marami ng pasma to si Kuya eh. Ilan na anak mo, Kuya? Tatlo na yun eh. Tatlo, kaya may nginig na. Wala pa naman. Wala pa. Golden hand pa rin. Yun na. Golden ang parin siya. And ito yung sitwasyon dito. Ginawa lang namin to kasi para maiwasan po natin na maglagay na ng gamit dito. Para pag naglinis tayo, dire-diretso na. May trapal naman yan. Tapos yung mga pintura naman, yung iba kasi dyan, halos wala na lang, halos kalahati na lang. May takip naman po siya. Hindi talaga kang jari dyan, boss. I-provide na lang kita mamaya. Kailan mo kailangan? Mamaya. Oh, sige, ipagpa-provide na lang kita. At konti lang. Konti lang. 1 kilo, pwede na. Oo. Ito pala, kinakabitan na ng WPC. Magkakasya ba? Kasya, no? Ito, meron to. Tapos, tingnan mo na lang kasi may detalye tayo ng ilaw rito. Tingnan mo kung hindi ba sasabit. Hindi. Malayo, no? Tingnan mo din sana. Kasi nakasukat yan. Ayun, malayo. Sakto pala, oh. Tapos yung tungkol dito, yun nga, may nandyan na yung track bar. I-adjust natin yung wiring. Yung pinaka-wiring na ito. Yan na. Yung track bar dito. Oo, naka 45 to. Ito na. Ayan. Yan para malinis tingnan. Ito pala. Na-testing na pala rito. Yan. So, pinapasuyo sa amin nila ang client owner to para ma-testing daw. May mga kulang kasi na fittings nung binili po nila to. Kaya nag-provide pa po tayo rito. Yan. Inumpisa na po ni installer, tile setter natin. Siyempre, isa to sa magpapaganda ng bahay pag nalagyan na. So, napakalaki ng kakulangan kung wala po ito. Kung hindi natin to mailalagay. Kaya ito, kapag umaakyat tayo rito, halos talagang parang kulang na kulang. Ngayon kapag matapos to, ang ganda niya. Kaganda na to. Yung dala-dala ko nga pala kaninang umaga na nag-intro ko, yung plywood, pintuan po nito yan, yung para po dito. Ba, final na yan, kuya. Ayos na. Ayan. Siya nga pala, ito yung purpose nun kung bakit meron kaming ni-router dito. Para yung mga kable, so dito na po siya. Ang mag-terminate nga po pala nito, yung mismong may-ari po, yung client owner. Yun lang, nakakalimutan ko yung ilaw rito. Hindi, meron na dyan pero pwede niyang gamitin kung gusto niya. Oo. Yan, wala pa. Yan dyan sa baba. Yan, madali na yan. Oo nga, hindi ko na ilista yan. Tapos ito ng mga butas na to, ito yung mga tugang outlet or one gang. So tugang, pwede na natin itugang yan para may extra outlet sila, socket. Yan, may ilaw po yan sa ibabaw. Yan, nakakalimutan.
Di bale, pwede naman yan. Ayan, nabubuksan yan. So, ito yung purpose niya, nabubuksan. Tapos yung mga kable na yan, syempre, pagka terminate nila client yan, medyo maluwag-luwag pa. So, yun yung purpose. Yan. Tapos, bukod pa yung pintuan na ilalagay namin. Ito, pinapa-final retouch na rin natin to. Yan kahapon, may mga ano pa yan, may mga mancha pa yan. Yan, nililinis na. Aha. Oh, yun nga pala. Hindi ko nasabi. Merong ano dito, air vents sa gitna. Kumbaga mabubutasan siya. Mabubutasan. Para nakakasingaw. Ito po yun. Yan na. Ito. Dito na. Tsaka dito. Kabilaan niya, kabilaan. Kasi syempre, yung mga ilalagay po dyan, umiinit. Yan, para kahit pa paano nakakasingaw. Ito. Kaya ka pala naglagay ng trapal dyan. Oh, para hindi gumanon yung alikabok. Yun nga. Yun pala yun. Kaya nga pag kami second floor yung bahay, lalo na pag may third floor, mahirap talaga mag-renovate kasi akyat baba yung yung gumagawa. So dito na lang, buti may balcony. Bali mga karos, napakarami na rin pong nangyari dito sa renovation. Napakarami na rin pong nangyari sa mga gawa. So, malapit na rin po itong ma-turnover. May mga hinihintay na lang tayong mga manggagawa na iba rito. Kagaya po ng mga glass and aluminum. At yung mag-install din po ng screen door tsaka mga pintuan. Ayan, malapit-lapit na. Yan, hindi naman totally nagmamadali yung may-ari. So sana mapatapos nila client owner pati yung mga balak nilang ipagawa dyan para pagka tinurn over natin. Yan, maganda. Sobrang ganda kasi pas maganda talaga kapag lahat po ay nandito na. Tapos pagka blinag natin, syempre nandun na rin yung idea ng arrangement ng gamit. Tapos yung tungkol nga pala rito, sa nakikita ko, baka hindi pa ako sigurado kung balak pa ba nilang ituloy yung WPC panel dito. Ang sinabi ko na lang sa kanila, ang pinakamalapit na kulay na pwedeng ilagay dyan is gray or yun nandito po na PVC ceiling. Ayan, yun nandito. Yan, para tatlong combination color lang yung makikita natin sa labas ng bahay. Bali, magbe-break muna tayo. Yan, after break time, pupunta po tayo ng Phase 6 project. Ayan, let's go. Bago po ako umuwi sa bahay, ang magdi-deliver po ng materyales dito sa Anyana Bel Air West Project, ito sila, yung sa ELC. So, ito po yung purchase natin dito. Okay. Bali mga karos, hapon na. Ayan, nakasama ko si Mrs. Ayan. Saka pala papunta tayo kay Ma'am Melanie Hardware ngayon para bayaran po yung mga materyales para rito sa pauna materyales natin dito sa Lumina Homes Phase 6 na isang Katina unit. Kaya medyo marami na po yun, kasama na yung mga semento, adhesive, hollow blocks, graba, buhangin. Ayan, mga bakal. Tsaka nagpa-deliver na rin po tayo ng para sa mga ceiling, partition sa second floor area. Yan, kasama na po yung mga PVC pipe, yan, PPR pipe at tsaka yung yung tawag dito, kalimutan ko yung lason sa alay, yung Thermitrek ginagamit natin. So, dito tayo sa parandahan. Magbabayad lang po tayo ng pako na materyales po doon. Tapos siguro makukompleto yung delivery doon baka hanggang bukas. Yan, okay na tayo rito kila Ma'am Melanie Hardware. Yung puting resibo na dala po doon sa delivery, yung ganun naman talaga. Akala ko aabutan ko pa rito yung truck. Yan na, nag-deliver na po sila. So eto, meron naman sa GC namin ng Melanie Hardware. Ito yung order natin. Yung isang resibo is inabot ng 137,250. Malabo. Tapos isang 39. Mataas talaga presyo ng materyales ngayon, hindi kagaya ng mga nakaraang taon kahit pa paano. Tapos may pang na to,
may pang partition, may pang ceiling. Ang plano ko, mapa-install lang kagad ng tiles yung second floor doon sa project natin sa Phase 6. Ayan, mapa-install lang kagad natin para makapag-division. Yung sa second floor lang. So sa ngayon, sa ano tayo? New Leaf Subdivision muna. Dito na po tayo sa New Leaf Subdivision. Pril. Ayan. Yapya. Yan na. Bali kahapon, pumunta kami dito nung isa sa mga ano namin, isa sa mga lead man namin dito sa Lianaki Builders. Ayan, nilagyan namin ng electrical to. Yan. Merienda muna. Doon. Merienda muna. Tapos ito yung ano natin dito, yung poste. Ayan, nilagyan po natin ng ano, abang na PVC pipe na detress. Yun nga, nagkaroon tayo ng konting issue rito sa likod. Yan, nagkaroon tayo ng issue. Ayan. Yan, nag-usap naman po kami nung manggagawa dyan. Yan, kagaya niya, hindi pa pala tapos. Hindi pa tinapos yung bubong. So may mga pagkakataon pa. So ang ginagawa nating trabaho dito is yung ano po, yung poste. Yan, binubuhusan natin. So pang ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5. Tsaka ito, pang 6. Yan, sa mga susunod na araw, yan, makakapagbuhos naman po dito. Ayan, pagka ganito, mag-uumpisa na ako magkompleto po ng mga ilalagay rito. Tsaka pala, ang detalye dito, yung harapan ng mga poste na yan, naka-deco stone. Yan, naka-deco stone tayo dyan. Tapos yung dito naman po, ayan, yung dito is plastering, nalalagyan namin ng groove line. Yung pa horizontal, yun yung groove line nya. Yan. So kung ano naman yung tutok nung pinakalawit po nung nung wiring natin, yan, yun din naman po yung butas na inabang nila. Linis dito. Tapos sa mga susunod, ipapahayos na natin yung sa flooring nito, yung lupa. Ayan, kumuha na rin ako ng gamit dito. Bali yung cut-off natin dito sa New Leaf, 2. So pwede na natin kunin yung isa. Alalay na lang naman po yun. Yan, dadali naman natin yan sa Phase 6 Lumina project. Yan, okay na tayo rito. Yan, okay na po tayo rito. Sa Phase 6 naman tayo magbibigay ng update. Yan po yung mga nagawa sa poste. Tara, bali mga karos, nandito na tayo sa Phase 6. Ayan, bali papalipa rin nga po pala natin si Jet Li para makita na rin po yung kondisyon ng bubong. Pero iba pa rin po pagka ako yun nandun sa taas. Mas maganda yung nakikita ko ng actual sa mata ko. Yan, palilipa rin natin si Jetty. So may mga dumating na nga pala materialis dito. Pero sinabi ko nga, yung materialis kay Ma'am Melanie Hardware ay medyo ano pa yun, bukas pa matatapos kasi sobrang dami. So ito, yung galing sa Anyana, yung mga Coco Lumbers nandito na. Plus yung mga bakal po natin. Ito medyo madami to. Yung ano natin dito, 16mm. Ayan, ilan ba to? Hindi ko mabasa yung sulat ni Ma'am Melanie. Yan, pero alam ko naman yung mga pina-order natin. So sa is 90, 60 yung 60 tong 16mm, 100 naman tong 10mm. Ayan. Tapos yung sa semento 100. Tapos sa buhangin, graba, dito po natin ilalagay. Yan, kaya nakalaan po to para sa graba buhangin. Yan, semento natin. Yan, bibilang ko na lang po to ng ng blue sack, semento. Yan. Tapos ito po nating mga Coco Lumbers, dito po yun lahat. Yan, meron na rin tayo rito PPR pipe. Yung mga fittings po nito ihahabol na lang. Tapos detress na PVC pipe, yung mga fittings nito ihahabol na lang. Kung ilan po yung kailangan, yun lang po yung bibili natin. Tapos ito na nga po pala yung sitwasyon dito. Yan. So yung lupa rito, dito na namin nilagay. Ay babalik naman po yan. Gabundok na rin kuya. Dami na rin. So ito na yung sitwasyon po rito. Yan, kita nyo naman yung tao. Talagang napailalim na doon sa lupa.
Yan, tapos yung gagamitin niya palang hollow blocks dito. Yan, D5. Yan, D5 po tayo rito. Tapos bukas isusunod na po nila to. Ang hinihintay na lang natin dito, isang hukay na lang po yan. Hinihintay natin. Pwede na po tayo magpahukay para sa biga, sa beam. Tapos ang ilan pa sa dumating dito, ito yung mga metal paring. Yan, hindi nga pala ako naka-order ng carrying channel. Yan, dapat may carrying channel na kapartner yan. Yan, pinalilipat ko po yung mga yan dito. Tapos magpo-provide na lang po ako ng trapal para naman po dito sa mga semento. Kasi dito ko na po siya pinalagay. Nandito na lang po sa labas. Yan, dyan ko na siya pinalagay. Yan, po-provide na lang tayo ng trapal. Bali mga karos, dito ko na po tatapusin yung vlog ko. Ayan, papaliparin ko pa po si Jet Li. Yung pagkukumpleto po ng materyales galing po sa hardware store. Ayan, baka hanggang bukas po yun. So, marami pa pong i-deliver dito. Yan, pati yung mga maliliit na materyales, i-deliver din. Tapos yung ano natin, yung Coco Lumbers, ayan, pabonus na natin kay client yan. Bagay hindi na po natin yan pinabayaran. Bigay lang po natin or ipapahiram dito kapag nag-slab na tayo, tsaka nagporma ng poste. So, see you on my next vlog. And God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara, ito nga pala yung bagong team song ng Lian Aki TV Vlog. Yan, pakinggan nyo po. Comment nyo kung nagustuhan nyo. Let's go! Kapag renovation ang usapan at construction na maaasahan, Lee and Aki Builders ang kasama. Kalidad ang gawa sa bawat proyekto talaga. Mula bahay hanggang row house, maayos ang plano sa bawat araw. Matibay ang pundasyon, pulidong detalye, serbisyong panalo hanggang turnover day. Mabait sa client, maayos kausap, kasama ang workers, iisang pangarap. Lee and Aki Builders, tiwala ang aming pundasyon. Renovation o construction, kalidad ang bawat solusyon. Kasama si Lee and Aki TV Vlog, hatid ang tunay na inspirasyon. At ang drone naming si Jet Li, kita ang ganda ng bawat proyekto namin. Bawat sukat, bawat plano, ginagawa ng buong puso. Hindi lang bahay ang aming binubuo, kundi pangarap ng bawat tao. Sa bawat hollow blocks at semento, kasama ang sipag at respeto. Client at workers ay pamilya, kaya masaya ang bawat trabaho. Yo! Simula plano hanggang matapos, quality work, walang kapos. Renovation man o bagong bahay, Lian Aki ang laging gabay. Drone ni Jet Li nasa himpapawid, bawat anggulo ay solid, bawat project ay dokumentado para makita ang trabahong kalidad. Build, create, renovate, elevate, Lian Aki. Let's go! Lian Aki Builders, may puso ang bawat gawa para sa renovation at construction ng